guys! So welcome sa ating Module 3. So this time pag-uusapan natin ang plant acid method. So bakit ko sinabing plant acid method? Ito yung method kung saan naglalagay tayo sa mga potential clients natin ng service na ginagawa natin. So bukod sa Module 1, tinuro ko sa inyo kung paano makahanap ng right client na para sa inyo and makapagsimula na sa freelancing. And sa Module 2, tinuro ko sa inyo kung paano mag-optimize ng profile. Nang sa ganun, makita nila kung legit ba talaga na service provider kayo or virtual assistant, no? So, dito sa plant acid method, may mga ipoprovide akong templates na pwede nyong magamit. Pero, I suggest na baguhin nyo yun. Depende dun sa pangangailangan nyo. Alright, so magsimula tayo sa market research question. So, ang goal ng market research is makapag-provide ng clarity sa mga industry or sa mga clients nyo. So, ang ginagawa ko sa market research questions, may dalawang bagay akong nire-research. Number one is yung mga kapwa ko virtual assistant. Kung ano yung ginagawa nila, no? Kung ano yung mga strategies na ini-implement nila. Then, ang ginagawa ko, pag nalaman ko na yon is i-combine ko yung idea na meron ako at saka yung strategies na meron sila. So, hindi ko lang basta kinokopya ko ano yung meron sila. The same time is pinag-experimentuhan ko pa rin, no? And pwede nyong gawin yon. So, kayo naman, kung hindi kayo confident, I suggest na pwede kayong magpatulong sa mga kilala nyong virtual assistant or pwede naman kayong lumapit dun sa community natin, no? And besides, pwede nyo rin gawin sa market research is, syempre, alamin kung ano yung mga problema na hinaharap ng possible clients nyo. So, marami tayong industry, no? So, ilalagay ko na lang yan dun sa resources natin sa baba. Mga industry na pwede nyo i-reach out. So, again, ang goal ng market research questions is makapag-provide ng clarity. So, lagi nyo i-aim, no, na kapag makikipag-usap kayo kay client or i-reach out nyo sila is yung questions nila is tatanungin nyo kung saan nagmumula or aalamin nyo kung saan nagmumula yung mga problema nila. Pero syempre, bago yun, kailangan nyo munang alamin or kailangan nyo munang mag-research para may sasabihin, may masagot kayo sa kanila, may ma-provide kayong answers. So, mamaya sa template, bibigyan ko kayo ng scenario kung saan, bakit kailangan yung mag-market research. So, after nun, kapag nakapag-research na kayo, no, about sa market research questions, let's say ang industry na napili nyo is real estate, no? So this time, dahil alam nyo yung problema is bigyan nyo kayo ng solusyon. Ito yung sinasabi kong provide personalized value. So ito yung sinasabi ko na refers to the customized and targeted benefits or solution you provide to meet a specific client's need or solve their unique problems. So, hindi lang kayo basta nagbibigay ng kung anumang, hindi lang kayo basta nagsosolve ng kung anumang problema, pero ito yung mga tinatawag nating unique problems. So, again, paano nyo ma-identify yung unique problems na yon? Market research questions ang kailangan nyo. Okay? So, ngayon, punta tayo rito sa ating resources. So, ito yung template na ginawa ko. So, gusto kong tandaan nyo, no, na ang pinaka-goal nito is hindi mo na maka-sale, hindi mo na maka-close ng client. So, rather, it's to provide a genuine or value. Okay, so dito tayo sa plant acid template, no? So, dito, gusto ko lang i-note sa inyong lahat, no? Sa module 3 na to, ang goal natin dito, yung objective natin, is hindi kaagad makapag-close ng client. Bakit? Kasi pag gagawin natin yun, kapag mamadali natin yung mga bagay-bagay, ang tendency is magiging desperate tayo. And pag desperate tayo sa mga bagay, mararamdaman niya ng mga client na isipin nila, after lang tayo sa pera. So, hindi ganun. So, the objective here isn't to make a sale, rather it's to provide genuine value to our target audience. So, we aim to establish meaningful connections, build a foundation of trust. So, makuha yung trust nila, no? And eventually, makapag-build ng relationship sa kanila. So, sa tingin nyo, kapag nakapag-build ba ng relationship, mas madali na lang makapag-offer? Yes. Kasi, di ba nga, sabi ko, kapag kakilala ka nila, kapag pinagkakatiwalaan ka nila, at pag gusto ka nila, no?
mas madali mo mako-close yung client. So, hindi yung bastang nagsisend ka lang sa kanila ng ito yung ginagawa mo, ito yung ano na, without knowing na ano ba yung matutulong mo sa kanila, no? So, ngayon, may mga template ako ditong ginawa na pwede nyong gamitin. So, halimbawa, sa social media management. So, social media management, part yan ng trabaho ng VA, or most of the time, part yan ng VA. So, kailan nyo to gagamitin? You have just created an infographic and you want to provide value as a social media manager or VA. So, ano ba yung mga infographic na yon? So, infographic, ito yung mga ginagamit sa blog post or website na valuable, no? Or mga designs, no? Mga pictures. And ito yung pwede nyong sabihin, no? Pwede nyo silang i-email, pwede nyo silang i-reach out, pero itong mga nakadilaw, subjective yan or optional lang yan. Okay, so ngayon, paano nyo i-reach out ngayon? So, meron tayong mga iba't ibang platforms na ginagamit. So, kung sa Facebook, pwede nyo itong gamitin, no? Then, sa LinkedIn, pwede nyo rin itong gamitin. Or sa email, ito na yung subject. Pero ako, ang masasuggest ko sa inyo, the best option na pwede nyo gawin is i-reach out sila, i-add muna sila, and ito yung note ko, wag na wag kayong magsisend ng, or wag na wag kayong mag-outreach kapag hindi pa nila ina-accept yung confirmation nyo. Okay? Make sure na in-accept muna nila yung friend request nyo or yung connection nyo kung LinkedIn man yung ginagamit nyo. So, ganito siya gagawin. Hello, tapos lagay nyo lang yung first name. I hope this. Yan, tapos lagay nyo. Yan. I've been following your blog, especially your post on, and I must say you've been putting out some really insightful content. So, kung nakita nyo yung prospect nyo is nag-post ng blog post, no? So, sa real estate, nakikita ko rin ito madalas nagpo-post sila ng mga blog post, then, pwede nyo silang gawan ng infographics, no? So, para gumawa ng infographics, so, marami namang tutorial sa YouTube na pwede nyo sundan. More on, simple editing lang naman yan, pero, malaking bagay na, lalo na dun sa aesthetic ng vlogs, mas nakakapagpaganda siya, no? Pag may mga ganyang infographics. So, ngayon, pwede nyo ilagay dito. Yan, you can download it here, insert URL. So, if you find it useful and want to share it, we've made it super easy for you. So, pwede nyo ilagay yung code, yung embed code. So, pero kung hindi naman kayo masyadong maalam, pwede nyo naman ilagay yung link na lang, no, sa Google Drive, ganyan. So, I'd love to hear your thoughts. Your insights are always valuable, and I'm sure they'd make for an enriching discussion. So, looking forward to hear from you soon. So, tingnan nyo, no, hindi kayo nag-offer, hindi kayo nag-sell na kahit na ano. Kumbaga, nagbigay pa kayo. So, tandaan nyo, sa freelancing, the more na nagbibigay kayo, the more na, nagpo-provide kayo ng value sa kanila is the more na makakakuha kayo ng valuable na relationship dun sa mga target prospect nyo. Next naman is itong virtual assistant. So, when you will use this, ideal for your target leads, sharing insightful topic. So, pwede ring email, pwede ring copy nyo na lang to, tapos baguhin nyo na lang, then message nyo sila. So, I was browsing through LinkedIn or Facebook and saw that you shared an article, ganyan, subject. It is one of my favorite reads in the subject area. It's clear you have great taste in content. So, ito, as someone who specializes in offering virtual assistant services, assistant services, I've created, so, dito, provide nyo yung value nyo. So, pwedeng checklist, ebook, guide, mga ganyan, no? That dives deeper into, topic. It is packed with actionable tips and strategies. So, pwede kayong gumawa yan. So, ang tanong ngayon is, paano kayo gagawa? So, nandiyan naman si ChatGPT. Pwede nyo i-maximize yung internet. Pwede rin kayong maximize. Kailangan nyo lang talaga maging creative. So, sa Facebook, nandito din. Ito, yung scenario, potential leads sharing pain points on his/her business on Facebook groups. So, kung naghahanap kayo ng Facebook groups, no, meron din tayo niyan. And ako, personally, nakahanap na ako ng mga client doon sa Facebook groups na yun.
And I suggest na sumali kayo sa mga groups na yun. Ilalagay ko na lang din sa link dun sa baba. Okay, so LinkedIn, meron din. So, check nyo na lang. Next naman is itong comment outreach. So, comment, pwede nyo itong gawin muna kung hindi pa kayo ready na mag-message. So, halimbawa, the client has posted about being overwhelmed with work. So, pwede nyo sabihin yan. The client shares a win or achievement. Pwede nyo rin sabihin yan. So, may mga iba't ibang senaryo akong ginawa rito, no? Mga senaryo kung saan mas makakapag-provide kayo ng value or mas mapapakita nyo kung ano yung service na ino-offer nyo. So, again, ang goal nito is hindi makapag-sale, kundi makapag-provide ng value, makapag-build ng relationship. So, ngayon, kung umabot ka sa video na to, i-comment mo sa baba, provide value. And here's my third challenge for you. So, ang gawin mo this time is mag-plant a seed ka na doon sa mga taong hinanap mo nung first module. Tingnan natin kung ano yung mga magiging scenario sa mga susunod, no? So, medyo mabilis lang to, pero next time na pag-uusapan natin is the fundamentals of freelancing. So, pag-uusapan na natin yan, then becoming a virtual assistant. So, kung mapapansin nyo, mas inuna ko muna yung pagharap ng clients, then skills, no? So, yun lang, and kita-kits sa susunod na module.